Welcome to Job Well Done! Ayan. Welcome back once again. Oh my Ay, God! Uy, sandali, live na ba tayo? Live na tayo. Live na tayo. May 3 million na tayong viewers. Ayan, 4 na million na. Nakakatuwa yung first episode natin. I know. Sobrang nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga nanood at nanonood pa rin hanggang ngayon. We've reached 8,000 viewers! Oh my God, 8,000. That is something else. Uy, expectation lang natin is way below that. Sabi ko nga sa'yo, nung sabi ko nung nakaraan, baka okay na tayo nung at least may mga 20 man lang, mga 50. Naman. Kasi we're expecting kasi our friends here. Pag nagda-live ka, 5 lang nanonood O 5, sa'yo. yung kamag-anak ko lang din. Diba? Pero unexpectedly, yung episode natin with Tals, talagang nag-reach siya ng napakadaming Iba rin talaga si Baklang. Iba Hatak din. ni Bakla talaga. So, super thankful Kaya kami kay thank you Tal. so much, Crystal. Good luck. Yes, at sa lahat po ng mga nag-share at follow sa amin. Thank you so much. Maraming salamat. And we are considered as nano-influencer. Ayan. Yan. Parang nano din. Parang papunta sa'yo. Sakto. Parang sakto sa akin. Nano-influencer. Alam mo ba, may nag-PM sa akin? Kala nyo, tatangkad ng dalawa kung makangiti. Oo, may nag-PM sa akin. Tinatanong ko, sumasaya daw yung pa ako sa hang. Sumasayad naman. Tulitin mo, tiptoe. Kasi pinasadya naman yung upuan para sa kanila. Oo, diba? Oo. Pero shoutout dun sa mga tao na sumuporta talaga sa amin. Yan. May mga nakalimutan ako pero Bernal family, yan, Tita Reni, Kuya Jamie. Ayan. Ang daming kailangan pasalamatan eh. Yes. Kasi talagang overwhelming yung acceptance tsaka yung result ng first episode. Kaya Opo, maraming salamat po sa inyo. Nakakatuwa talaga. At sa mga nag-share po sa amin, napadala na po namin yung pa-Gcash. Yes. Opo. 250. Dinadagan. Meron akong nadalwahan. Si Anthony Villanueva, nadalwa yata ako ng send sa'yo. Pero napakadami rin mo rin namang shinare. Sobrang 10 share talaga. So, congratulations sa'yo. Oo. Ayan. Once again, nagbabalik po kaming tatlo para po pasayahin ang inyong gabi. Friday night? Yes. Siyempre. Kamusta ka naman, Mamu? Ay, ito, ganun pa rin yung baga ko humihiwalay na sa katawang lupa ko. Parang, Diyos ko. palamay na siya, no? Oo nga. Ayan. Kailangan ko na talagang tumingin sa doktor. Sa kinauukula. Para sa cremation. Diba? Gusto ko lang batiin ang aking supervisor, ang aking inaanak, Zeus Ancheta. Happy birthday! Hi, Naxi Zeus. Ayan. Happy birthday. Ito ang para sa yung kanta. Meron ba tayo dyan, DJ Chris Diva? Ay! Happy birthday to you. Okay na yan! Pak! Ayan. Okay na yan. Happy birthday once again, Zeus Ayan, dami na Ancheta. nagpapa-shoutout. Shoutout nga kay Gio James. Yan, pinsan ko yan, si Bekbek. Paano ba yan? And si Mariel. Hi, Mariel. Absent ka ngayon. Oo nga, si Mariel. Mariel Alcenzo. Ayan, of course, si Abby Benjamino. Thank you, Abby. And si Hill Padonal. Ayan. Si Hill yung siya birthday nung nakaraan. Yes, happy Hi, birthday, Hill. Happy birthday. Happy birthday. Pasensya, di kami nakakasi may mga racketeers. Alam mo yan. Thank you, Mariel. At sa mga, sa pinsan ko sa Toronto, yung si Ate Mimi, naka-watch si Mimi siya. ba yan? Okay. Miral Dictado. Ayan, si Melanie yan. Kasi ano yan? Melanie Soundcheck Production, thank you po. Yes, ayan. So, Anthony, balik niya daw yung sobra. Hindi na, Anthony. Talagang nagpapasalamat ka. Ang dami mo rin kasi share. Oo, Diyos ko. Oo, sayong-sayo na yan. Yung mga batang hamog daw. Oo. Kami na lang mag-aambagan. Ayan, kasi thank you so nakakatuwa, much. ilang shares din tayo, over 80 shares. Yes, ayan. Ganun pala ang nagagawa ng social media, Yes, kasi sa totoo lang talagang iba ang influence ng social media sa community natin. Ano sinasabi ni Chris Diva? Ayan, si Ate, ayan. Hello, Leia. Oo. Ayan, si Miral Dictado. Ay, si Kuya. Yes, ano na? Thank you. Job well done na. Diyos ko, dami kong katrabaho dito. Amoy baby cologne daw si Hila. Ay, si Glay. Hindi ako nagpabango, Glay. Sorry. Oo, ito ha. Hi, Glay. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, si Glay pala ang aming Ayan, nagbigay na naman sila. Nakarating na po ganda. sa amin. Ayan, Salamat, thank you, Glay. And hello, Apple. Arlene Marquez, thank you. Abby Benjamino. Ayan, of course, si Rasmin. Si Rasmin, no? Representative ng si Abby ang representative ng mga katomboyan ng Edmonton. So, sino? Si Abby. So, maraming salamat. Ang kamag-anak ni Pining Garcia. Baka sabi, ano nagsasabi itong mga to? Ayan. Banggitin ko lang to ha. Ito yung mga nananasan. Si Anthony, si Gio James,
si Maria Regine, si Nali. Ito ba yung sister mo? Kapatid ko, si Annalyn. Ang pumili po ito ay ang aming mga admin, ha? At ang admin po ay kami din. Si R.A. Reyes, si Ruby Villanueva, Baby Renabio, Cheryl Esperanza, and Janeline Orinia. Ayan, congratulations sobrang salamat po sa inyo. Keep on sharing our podcast. Every week ba to? Atong Gcash? Hindi, ngayon lang to. Every week. Thank you po. Okay, ngayon lang pala to. Hindi, pag may anniversary. Basta may special occasion. Basta meron tayong kasapat na pambigay. Bakit hindi? If there's something to celebrate, mamimigay po kami. Kaya mag-share, isi-share lahat. Pero unahin po namin ang aming tech. Wala pa kami pambayad sa tech namin. Marami na po kaming utang. Hello, Jeneline Santiago from Laguna. Ayan, Jeneline, yan. Sana natanggap nyo na po yung aming pa-Gcash. Ayan po. Shoutout daw kay Putotoy. Ayan, Putotoy Lazaro Marcelo. Hello, Putotoy. Hi, Nato. Ayan, nung nakaraan di kami nakapag-shoutout, ito na po yun. Opening namin, shoutout lahat kayo. Si Mayan. Hello, Mayan. And Hil again. Salamat din sa'yo, Hil. Nakakatawa ka rin. Mimi Isang. Arlene Marquez. Ayan, si Elisar. Ayan, Elisar Babette George. Hello sa inyo dyan. Sa Lukban, Quezon. Lukban, Quezon? Ano ba? Si Rasmin. Sabi ko nga sa inyo, linggo-linggo. Talagang subaybay si Rasmin. Nakasubaybay talaga yan. Kamusta ka hi, naman? Jay. Ayan. So, ang susunod po namin kasi ay yung talagang continuation natin kay Tala, no? Talagang in demand talaga yung conversation natin sa kanya. Talagang maraming na-learn din. Tungkol sa events, tungkol sa pagpuproduce ng show dito. Ang akala ko kasi, pagdating ng ikaw yung kukuha ng artist sa Pilipinas. Yung pala, merong nagbibigay ng artist. Kayo anong tawag doon, Mamo? Promoter. So may mga promoter pala nagbebenta ng mga artists dito. At yung mga producer na nandito, sila yung magbabay nung nung artist. Nung show, yes, there you go. Kaya Mamo, pag nag-show ka, kailangan ng promoter na matindi talaga. Matindi talaga, oo. Kaya i-promote sa ibang planeta. Oh, no! Grabe ka sa sarili mo. Ayan. Shoutout sa Batang Hamog, ayan. And anong masasabi nyo sa Michelle. Anong masasabi nyo sa first episode natin? Super overwhelming. What do you like about it? Well, very transparency kasi yung naging topic natin noon. So, doon ako, kasi si Tal, napaka-honest na person yan eh. Kung ano yung gusto niyang sabihin, sinasabi niya. So, although bitin, pero marami pa tayong papasabugin mamaya. Isa na yung mukha ni Mamo. Pero ayusin na. Sabog na eh. Happy yung kanyang Gwapo ni Chris. Talaga ba? Pareho. Parehong Chris. Kaya nga sabi ko nga Chris eh. Si KNC. KFC. Ayan. Pasalamatan din natin yung mga una natin nag-sponsor sa atin. Talagang napakalaki po ng tulong niyo sa amin. Yung mga talaga nagkusa. Sarap catering. Maraming salamat po. Salamat. All About Prince by Gly and Richie. Thank you so much for napakadami yung merch sa amin. At may utang pa po ako. Pasensya na. Yes. And Northeast Beats. Ayan. Napakahirap beats kasi. And of course, sa ating text, CX Photo, Video. Ayan. I-add nyo po sila sa Facebook. At saka meron silang bagong small business eh. Yeah, support them. Yeah. Follow them in lahat the ng small Facebook business page. sa Edmonton po na locally owned ng Filipino. Yan, if you wish to support this podcast po, just message our page na lang po. And keep on following our page para sa mga information dito sa Edmonton. Yes. Ano ba kaganapan sa Edmonton ngayon? Do you know Napakarami. any? Do you know any? Maraming ngayon snow. Maraming snow. homeless. So I heard on Monday and Tuesday it's gonna be snow again. 5 cm I guess. 5 to 10. Sana naman na to, huling pabongga na may papasalamatan din ako sa isang nag-sponsor, of course. The one and only Christopher Sack for the sa mic natin yung para sa guest itong extra. Maraming salamat sa support. Hindi lang financially, pati moral support. Moral, kaaway ko dito talaga. At saka si Vince. John Vince Deiro. Yes, of course. Very Click talented. Studio. Super support sila. Yes. For featuring us sa Alberta Filipino Journal. Hi, Robina Fami from Pinas. Thank you so much. Mary Grace Licuan, and thank you for following us. Marami po kaming naka-line up na mga inspirational guests na from Edmonton po. So, abangan nyo po yan. Every week po, mag-feature kami ng mga, sa palagay namin, na talagang malaking impact sa Filipino community here. Not only here in Edmonton, but Alberta. Yes. Yeah. Exactly. Basta most of the time, ang feature namin ay yung mga nakatira dito sa Edmonton. Yes. Not necessarily kilala sila, yes, but definitely inspiring yung story and nila. impactful talaga. Talagang they go out of their way just to,
paiangat yung kultura, hindi lang yung kultura, iangat yung race ng Filipino here in Canada. So, tsaka malaking naitulong na pagbabago ng, yung pag-ugal ng mga Pilipino kasi from the way they speak also. So, naapektuhan din yung natin. Pero anong masasabi nyo nun? Kasi gusto ko lang ang topic na kasi merong nag-message sa atin na sabi niya, ang hirap daw maging katrabaho ng mga kapwa Pilipino sa isang community. Totoo ba yun? What do you take about it? Ako, for me, yung sinasabi na mahirap katrabaho kasi ang mentality ng Filipino, we all want to be ahead of everyone. Exactly. Gusto talaga natin, alam mo talaga tayo yung go-getter talaga tayo eh. So yun ang nangyayari sa atin. So parang, may Pilipino dito, paano ko siya ma-outshine? Bobonggahan ko to. So dapat lagi kang above, ganun. Yun na kasi nakatatak eh. Ganun ng mga Filipino, di ba? Alam mo yun, kaya tayo nga ang choice of migrant, di ba? Pero actually, may mga ibang lahi rin na masama rin ugali talaga. Oo naman. Pero ewan ko sa akin marami akong katrabahong Pilipino. Yeah, pero okay naman kayo. Hindi naman ako natotoxican. It's just that maybe it depends on how you talk. Yes. Depends how you approach things. Yun siguro yung nagiging problema. Siguro kung maangas ka rin, di aangasan ka rin, di ba? What you give me is what I give you too, right? Yeah, parang ganun. Parang ang hirap naman ng ganyan. Ikaw, Bel, may na-experience ka ba na... Actually, sa awa naman niya, Diyos, sa lahat ng trabaho ko rito, wala akong naging katrabahong Pilipino. Ay, talaga? Puro mostly ano? Iiwasan siya eh. Lahat penguin. Ako pa lahat ng nakatrabaho niya, penguin. Ako pa talaga, hindi nga, puro mga puti ang mga ano ko. Pero ano ko rin, na may mga puti rin talaga na masama rin ng ugali. Well, cultural din pero man. hindi naman lahat. So, mind my words, So, hindi lahat. Humans are born competitive talaga. Yes, hindi lang talaga Pilipino. So, I think nagiging everyone. Highlights lang yung Filipino kasi we are Filipino, Yes, diba? exactly. Pero I don't think there's any problem kung sino yung maging katrabaho, maging maayos ka lang nakatrabaho. Ang nakaka-proud lang dito, ang Pilipino super sipag talaga yan. Walang pinipiling oras yan. Kay overtime, kay walang bayad yan. Basta trabaho lang talaga. Very dedicated ang mga Pilipino. Yun lang din. At saka laging may ownership. Yes. Yun ang that's what makes us, for me, the way I see it, that's what makes it different from the other culture, races. Now, we take ownership of what we're doing. For example, nandito ko sa field ng restaurant, gano'n. Pag ikaw na talaga ang supervisor dyan, ay, daig mo pa ang may-ari, di ba? Oo. Pansin ko lang. Di ba? May ownership talaga. Oo. Ito, ikaw, di ba, as 13 years ako sa sa manager ng food industry. Second cup nga lang di ba? Pero ibang-iba ang trabaho ng Pilipinas sa trabaho dito pagdating dito sa abroad, di ba? Dito ikaw lahat eh. For example, kung ikaw ay manager sa Pilipinas, you are a manager. Yes. Talagang ang nandun ka. Talagang, ma'am, sir. Talagang nasa office ka. Yes, hindi ka hands-on talaga. Pag nandito ka, pag manager ka, parte ka ng crew. Lahat gawa mo. Oo. Yun yung nakita kong difference nung pag nagtatrabaho ka sa abroad. Na kaya sabi nila, ang hirap magtrabaho sa ibang bansa. Kasi lahat ng galaw sa'yo. Sa'yo talaga. Hindi uso dito yung, ikaw crew ka, ito mga trabaho mo, ganyan. Hindi. Lahat ng trabaho ng manager ay trabaho ng crew, ay trabaho ng lahat. Kaya yun ang difference talaga ng magtrabaho sa ibang bansa. Ganun tayo, di ba? True. Kasi nga, minimal lang yung manpower mo kasi mataas ang sweldo. Totoo. So, ikaw gagawa lahat. Ikaw ba, Mamo, since manager ka, minimal din ba trabaho mo? Ngayon kasi nag-iba na yung expect ng trabaho ko as a manager. So, nag-iba na siya. Pero, nanggaling ako from the very bottom. Bottom ako eh. Ay, talaga ba? I came from the very bottom. Siyempre, pasok sa banga usapan siyempre, na bottom. Pinag-aralan ko lahat bago naman ako nakarating. Kung saan naman ako nakarating. Pinagpaguran mo rin naman talaga. Oo, hindi naman yung pagdating mo doon, manager ka. Ilang manager ba hello. yung, mo? Wala naman. Mo? Yung iba talagang kinitil ko ang buhay. Para umakyat Ginawan ko ng paraan. Para umakyat lang doon. Sino ba topic natin ngayon? Si Mamo, di ba? Si di ba sabi Mamo. ng second episode, pag-uusapan natin kung sino-sino yung ano? Hindi, lahat tayo na. Natapos na tayo. Yun na ba yun? Oo. Marami pa hindi alam dito Ako rin eh. Ay, Diyos ko, ano gusto nyo malaman sa akin? Sige, open book ako. Wow. Kung ganyan lang, hello, ganito pang parang kukunin na ako sa ubo ko. Totoo ba, Mamo, na nagpailong ka? Oo, nagpasira ako. Ako pa nagpailong yung ganito. Ano to, trip lang? Ikaw naman, Jo. Ano ba? Sa akin? Oo. Wala. Nagpaganda talaga ako. Wow! Salamat sa Canada. Nakarating po ako dito. Hindi, pero in fairness, pumusyaw ka talaga. Pumusya. Maputi ako.
Maputi talaga ako. Nung naglulupa ka dati, napakaitim mo. Huwag kang ganyan. Sandali, magbabasa muna tayo ng mga Oo nga, shoutout. Ayan, si Mary Jane Tuason Liano. Si Bex, yan. I love you, Ayan, Bex. kay Michelle. Sobrang successful, very informative. Thank you, ma'am. Yes. Mary Grace Licuanan family. Hello, Villanueva and Abellera. Hello, guys. Edna Negrido. Hello, miss you too, te. And kay Krisha. Hi. Napadede na ba? Ayan. Hello sa Aguilon family. Ayan, thank you. DJ Richie in the house. Ayan, ang kapatid ko watching down from Nunavut. Huy, wala ka sa Nunavut. Wow. Ayan, shoutout din sa aking mother dear. Hello, Mama Si Bita. Carlo nasa Nunavut. Hello, Oo, Mama. sabi I niyo. love you. Ayan, Kay okay. Oliver de la Paz. What's up? What's up, bro? Ayan, and of Ayan. course, ang ating mabuting may bahay, si Krisha Santos Bunao. Ayan. Thank you Ayan. so much, moms. Ang dami niyang Yes, Sia. talagang juicy na I know. informations, no? Napakatalino na ito ni Sia. Oo nga. Ewan ko ba kung bakit napangasawa niya na to. Wow! Joke lang, I love you, Chris. Oo. Ayan. Hindi, gusto ko yung mga suggestion niya sa podcast natin. Ang galing, very helpful talaga. Very witty. Tsaka informative siya. Ha? Oo. Hindi ko Yes. nga alam yung ibang information pero siya yung nag-feed sa atin kung ano Kasi gagawin. galing siya sa ganitong Oo, industry, kaya alam niya. Tsaka ito yung line niya talaga na gustong gawin. Journalism, no? diba? Oo, Yes. Ayan, hello, Oliver. Ayan. Ay, si Abu, Si Abu. present ulit. Hello na, ito na Abu. Catherine. Yes. Ayan. Okay na po ba yung lighting namin? Marco Bautista, thank you. Pero okay na yung lighting natin. Ang no? ganda eh. Oo. Ayan. feeling ko fresh ako. Lorenzo Parang kukunin na ako. Villapandos, Oo. Lanto, yes. Ayan. So, ngayon po Joker. ay Hello, Joker. isi-show namin yung Part 2. part 2 ni Tal. Napakahaba po ng conversation ng first episode namin. Kaya po, pasensya na po, hindi namin mailalive si Tal ngayon. Pero yun po yung kabuuan ng conversation na namin nung aming nakaraang conversation. episode. Sana subaybayan nyo pa rin. And sa susunod po naming Ito episode, bago, yes. after nitong Crystal is about, the topic is Balikbayan box. the Balikbayan Ayan, box. So marami what tayong really pag-usapan. happens to our Balikbayan boxes when we At send it saka, at home? what made this topic interesting kasi meron talaga kaming guest na hanggang ngayon nawawala yung box niya. Yes. Tsaka nawawala rin siya sa sarili nung gines namin Hala! siya. Ayan. Hello, Albert Albert Lawrence Paras, nasa labas daw siya. Talaga ba? Ewan ko dyan. Hindi mo alam address dito. Correct. Hindi, last bati na lang tayo, then Ayan, mamaya sige. i-proceed na natin yung Catherine TikTok. Allen B. Yan, hello po. Ayan. Okay. Again, antabayan nyo na po itong aming Hello, Bong. part 2 ng And Eman, ayan. Hello, Eman from Moscow, Russia. Talaga ba? Talaga ba? Nandiyan ka lang eh. Diyan ka lang sa South eh. Eto, Ate Eman. Thank you so much, Shoutout Ate kay Eman. Rovilia Fami. Ayan. Ayan. Sa mga nagsa-celebrate ng birthday, na happy birthday po sa inyong lahat. Shoutout rin sa Bernal family. Yan. si Abby Benjamino watching from Pinay. Uy, wala kang pamasahe. Oo, ano Bigla ka? ba kami? Ano yung naglakad ka? Ayan. At saka sa mga viewers po namin, pwede kayong magbigay sa amin ng idea kung anong gusto nyong topic. Yes. After po ng itong season na ito, magbubukas po kami ng mga conversation pieces or kung ano yung gusto nyong topic na pag-usapan Yes. natin ngayon. Oo. Issue sa Edmonton, Problema nyo problema sa sa buhay, Yes. problema sa katrabaho. Oo, pag-usapan natin yan. Mag-send po kayo sa aming Facebook page sa Ayan. Job Or Well pwede sila Done. magsabi kung sino yung gusto nilang i-guess natin. Yes, Yan. pwede rin kayo mag-suggest Oo. dyan. Yan. Ayan. Hello, Tita Carlota. Ayan. So sa mga maigigest namin ngayon talagang we are thankful na nag-oo kayo Okay sa siya. invitation Yes. namin. At sa Very mga hindi honored pa po tayo. alam kung ano yung podcast, ano ba yung podcast, Mamo? Oo nga, Oo paliwanag mo nga. Ano ba yung podcast? Podcast is parang bagong ano yung terminology ng mga Gen Z Mhm. Yes. ngayon na parang maritesan, chismisan, chikahan. Yun ba talaga yun? Oh, in short. Hindi. Really, the podcast is about Oo. ayan, ang podcast is really about the information, what you give to the your community. Kasi ang podcast is your community talaga. True. Mas okay na lang kung lumawak yung community ng podcast mo. Pero yung itself ng kung ano yung ibibigay mo, let's say sa Edmonton, yun ang target natin na community. Yeah. And also the mga OFW around the world. Yes. Kung ano ba yung mga nangyayari talaga, di ba? Apparently, everything under the sun na interesado ang taong pag-usapan. So, like Tsaka OFW din talaga. Oo, ang tsaka main yung- cast natin is OFW. Mahirap kasi naman din talaga yung anything goes kasi Yeah. parang wala naman tayong authority Totoo. to do Yes, that. Totoo oo. naman. So, ang podcast is like something that you can talk about kasi you had a great experience about it. Yeah, You're most of the knowledgeable time, about yeah. it. Yes. And you want to share something about it. Yes. You want to inform people Yeah. about Ayaw it. naman namin pag-usapan yung wala kaming alam. Oo. Kaya ang napili namin na talagang target na audience namin is mga OFW. Kasi Actually, we are one of oo, them, totoo. right? Kasi Actually, ang tagal na natin ganitong OFW. Ilang True. taon na? More than a Oo. decade. Bukod sa gusto namin pag-usapan yung wala dito, Ayun. Oo, yun ang masarap. Pag off-cam, alam na. oo, alam na. Oh, hello kay Koy Ilaga. Ayan, marami nagme-message. Si Mark Joshua Beyond the
Bidis. Divas, Yes. ang daming viewers. Salamat po sa Lucille, inyo. thank you Lucille. And Mama Bita, thank you. Diyos ko, sino to si Valera. Mary Grace RJ. Lukwanan? Yeah. Sana mabigyan po ako ng pandagdag ng puhunan sa akin. Wala nga po kaming pambayad sa aming technical. Tsaka na po. Ayan. Bong Kumahig, Tunakaw, thank you. Yan, pa-shoutout sa lahat ng mga taga-Liduk. Ayan, Yan, sa mga Rogelio. taga-Liduk, Alberta. Ayan, Mamo pa-shoutout po, Rogelio Resurrection Gonzales. Ayan, Dion. Hello, Dion. Uy, si Abby nasa Pilipinas pala talaga. Talaga ba? Totoo Wala ba? kayong pasalubong, sabi niya. Ay, hello sa Pinas, Abby. Ikaw naman, di ka na mabiro. Oo nga, ito naman. Tayo pa bang mga tomboy? Tomboy. Nakakatuwa naman. Oh, So, yan, ayun na. tomboy. Ipasok na natin yung yung kay Ito Tal. na. Oo. Ito na Ready na ba tayo, Tek? pinakalangan. Yes. Ayan. Okay. Without further ado again. Oo. So, once again, sa lahat po ng gusto mag-support sa amin, just message our Facebook page or sa Facebook namin na Yes. kung gusto nyo po kaming supportan sa ginagawa namin. And once again, thank you for the support, Edmonton. Maraming Tutok lang salamat. po kayo, napakasaya nito. Napaka talagang Yes. halakhakan. Nag-uumpisa pa lang po kami, Episode. nag-uumapaw na po ang pasasalamat namin sa inyo. Yes, maraming salamat. Oy, hi, Bench. And Boy Francis Licuanan. Ayan. Virgilio. Hi, Maynov. Oh, okay na? Roselyn. Sabihin nyo lang sa amin, ha? John Dire-diretso kami Vincent dito. Dero. Angel Santa Maria. Thank you, Angel. Jason Jason, Balois. thank you. Okay, once again, so our sponsors this Yes, go season, we would like to thank the Sarap Sarap Catering and Yeah, Restaurant. Yeah. All About Prince by... Glyan Richie. Live, and DJ Richie. Of course, Northeast Beats by Callie and And of course, Pianolis. our CX Photo Video. Yes, by Yan. Sia and Chris. And, of And- course, our very own. Chris Yes. Diva. Thank you din kay Vincent Dero, of Ayan. course. Sa lahat po ng Alberta. tumutulong sa amin to make this podcast possible, thank you so much. Thank And to you all so the much. help, coming help, thank you. Let's cue this. Ayan. Welcome back to Job well done! Yun! Nalamog ko yung candy. Halatang may laman yung ano. Teka lang. Nagkita-kita ulit tayo dito. Oy, syempre, no. Nandito ako Due sa kamay to na yun. insistent public demand. Yes. Ay, nakakatuwa We have to talaga come yung out with reaction part nung 2 with... Yes. Tal, good luck. Ay, yes, guys. Welcome back. Uy, welcome back. At saka syempre, no, Part 2. hindi lang si Crystal ang kasama natin. Yes. Kasama din natin ang kanyang paninda. Oh, Eto na, may turon tayo dito. Nagluto na po ako ng turon. Ayan, Ayan, turon. turon. May, Order po kayo. may tsaka maninitan. maninatan. Oh, Diyos Yung ko. mani po natin ngayon ay hubad. Ano ba yun? Bagong bayo. Ay, ang sarap. Alam mo yung bayo? Oo. May ginanon. Bayis-bayis. Wow. Ganun. Hindi. I-promote naman natin yung Touch Ups by Tal. Makeup artist. Nagme-makeup po si Tal sa mga events, mga weddings, Hindi debut. nakakala. Yes Lahat po. po yan. Burol, pati sa burol. Ay, wag naman. Napag-uusapan naman yun. Ibang price nun. Oo, hello. Kasi kada pahid mo nun, tapo mo na agad yung makeup. Eh. Wow. Tsaka tulog. Hindi tulog. na kayo, hindi Mabuhay ah. Motors. Ayan. Ang Mabuhay Motors. And Ayan. then, Shout Zen out. Zone Massage. Ay, Maria of Morena course, and yes, Jerry. Mariel. Yes, Yeah. guys. Thank you. Yes. Kaya pala meron kang bentus sa kineme. Oo, ang kinemit. Sa Zen Zone Last lang week, yun. oo. Yes, kinemish-emish. Ayan, nung nakaraang week, yung pinag-usapan natin is about dun sa mga nag-front acts. Ang haba ng conversation haba natin nun. dun, ha? Oo. Kasi parang may issue talaga dun. Oo. Which is, na-clear naman natin dahil talaga namang pag kakalakalan talaga, pag may event, Yes. pag front act ka, you dedicated your time. Time, yeah. And of Yes, course, of course. Oo, lahat gain mo naman. na yun eh. Gain mo Lahat na yun naman. na pag na-expose ka, at talagang may magkakall sa'yo or Yep. who are the front acts na sikat ngayon? Darren Espanto is one Yes, of those, of right? course, yeah. Ang daming naging front act, naging successful din naman. Oo naman. Ang dami Oo, nila. kaya ang naging closure natin doon is talagang sasabihin ko right away. Sabi nga nito, Oo, sasabihin ko right tama. away kung ano yung ano mo dito sa amin, sa production ito. Kung Diba? ano kailangan mong gawin. Kaya,
There's no issue about it. Yes, exactly. Pero thankful pa rin ako, binayaran kami ni Tal noon. December Avenue. That's good. Mahal din yun. Diba? Okay, pero yun nga, may hanging question tayo kay Tal. Oo. So, Tal, isa-isahin Ano natin ba yan. yan? Sige. Ano ba yung mga hanging Bring questions? it on. Una. Oy, may una. Scammer ba talaga si Tal? Oo. Kasi may mga issue na narinig kami na parang si Tal daw ay nang i-scam. Ano ba yung Oo ini-scam nga, ano mo? ba? Oo. Ano ba yun? Kasi ako personally, I've known you for so long. Wala naman akong talagang naramdaman sa inyo na gagawin mo yan. Pero may mga tao na parang, syempre, we cannot please everyone and everyone is entitled on their own opinion. Yeah. Ano masasabi mo dun sa mga? Paano Oo, mo siya? na sinasabihan ka ng scammer ka Scammer daw. ka, oo. On what ground? True, yeah. True, oo. Nung una, parang gusto ko silang parang Patayin. sabihan. Patulan. Pero kasi ang ginawa ko nun, parang yung parang may nakikinig ako nun na parang nalaman ko kung sino. Oo. Na kinausap ko. Kinonfront mo talaga siya. Kinuspan ko. Kasi Kilala ba namin to? Oo nga. Baka. Initial nga, initial. Oy, ano ba? Hindi, parang naman kasi sinabi ko na parang, nasaan? Oo. O, diba? Parang, Pruweba mo. di ba binigay ko sa iyo yung dapat, ito, binigay ko sa yung lista and everything. Parang, alam mo yung parang, bago niyo ako tawagin na scammer. Kasi parang sinasabi nila kasi yun, every time nagkakataon na after ng show, umaalis ako. I see. Pero ano naman ngayon? Ano naman? Ewan ko lang, hindi ko alam kung bakit parang pero kasi yun yung parang laging nagiging issue. Which is parang minsan parang papatulang ko pa ba to? Yeah. Kailangan ko pa bang i-explain yung sarili ko na parang kung saan ko kinukuha yung pera. Parang, porket man nag-show ako, kumita kami ng malaki na scam ko. Sige, tanong nila yung partner ko. Kasi kung sino mga kalaman naman yung partner ko, na bakit hanggang ngayon may show pa rin kami ng partner ko kung talaga. Kasi parang very transparent kami sa ano. Kasi parang sa akin na parang hindi ko naman ikakasaya yung $2,000. Totoo. Kala ba nila kumikita kami ng 20 million dyan? Hindi tama. naman. Kung parang sa akin lang na parang may kapatid ako na nag-aano sa akin. May asawa rin ako. Meron din akong trabaho. May Hindi kinikita lang ka rin. isang trabaho ko. Sa totoo lang, guys. Marami akong trabaho. Car dealership ako. Nagme-makeup ako. Meron akong Monday to Friday. 8 to 4. Yun nga yung office job mo. Nagkukuk ako. Nagtatrabaho ako sa American Eagle. Nagmamaninital. Tsaka turn on. Yeah, turn on. Nagpo-produce ako. So, sa isang araw minsan, like, natutulog ako 4 hours. Pero hindi ko kailangan i-explain sa inyo yung sarili ko. Kumbaga sa akin na, okay, ipon yan eh. Kasi parang sa akin, nakakapagod lang din. Alam mo yun, na parang... So, ang akala ng mga tao, kumbaga nagpo-produce ka is marami ka nang na-take from the event. Ang hindi nila alam, ang daming bayarin sa isang production, di ba? Music, stage, rental ng place. Ang artist ang mahal din naman. Yung artist, hindi lang talent fee yun. Meron pa yung per dime. At Yung saka araw-araw nila. Talaga ba? Masaya lang talaga ako. Masaya kami nung grupo namin, ng mga kasama namin, sa ginagawa namin. Kaya yung alam mo yung mga, like, sobrang thankful ako doon sa grupo namin na parang talagang, alam mo yun, kumita mga kami, pakainin lang namin, magkaroon lang kami ng get-together. Masaya na sila. Alam mo yung parang, hindi sila na, we work hard. Like, parang alam din kasi nila talaga na kasi pag naman kami talagang may sobra, like, we make sure na parang nagkakaroon kami ng team building or ganyan na parang kahit pa paano magbigay kami ng kokonti na parang ma-appreciate. Nakikita nila na appreciate namin sila. Kaya shoutout dyan sa mga kagrupo natin dyan. Alam nyo na kung sino kayo yan. Kapatid ko lagi na andyan, pamilya ko, like, kung alam mo yun, doon ka na lang, kasi ako parang nagbe-base na lang ako kung sino naniniwala sa akin. Kaysa ibigay ko yung energy ko sa mga taong hindi naniniwala sa akin. Kasi ako lang yung madadown. Kasi ako yung taong gano'n na minsan pag si Brian, ayan, nag-iisip ka na naman. Alam mo yun na parang, parang, hindi naman nila ako napapakain eh. So yung pala. Kumbaga, what you think of me, what you say about me, I'm cool with it. Kumbaga, ito lang yung nakikita nyo. Hindi nyo nakikita yung nasa likod ko. Like parang, baka pag sabi ko nga sa kanila, pag kinento ko yung buhay ko, baka hindi nyo kaya. Kung lagay niyo yung shoes nyo sa shoes ko. Parang, alam mo yun, parang iba-iba tayo na pinagdadaanan. Yun sa akin. Yung kasi nakikita ko yung sa mga post mo sa Instagram mo, puro travel yun eh. Yes. Yung ba ay treat mo sa sarili mo or hindi ka ba lavish sa mga material things? Gusto mo lang taga to travel? Mahilig talaga kami, layas kami, hindi lang sa plane, nag-road kami, like ganan, like yung ate ko, like yung panganay ko rin, tsaka yung pangalawa, lahat kami yun yung parang namin, tsaka sa akin kasi, yung anak ko kasi, like, hindi rin siya maluho, pero ako gusto ko make sure na parang, minsan dalhin siya sa mga lugar, kasi parang, yun yung parang best way na maluhin siya.
Yun yung parang gusto kong ibigay sa kanya na kasama ko yung magulang ko pumunta dyan. Alam mo yun, na parang kasi yun na lang yun yung parang, yun yung memory yung gusto ko ibigay sa kanya na parang alam mo kami na parang kahit ganito kami, hindi kami mayaman, wala kaming ano, na parang pinipilit namin na parang nag-work hard kami para mabigay namin sa kanya yung kahit konti lang. Hindi naman ako pag nagta-travel ako, hindi ako yung parang lavish na shopping dyan. Wala. Travel namin. You look good kasi sa mga travel mo. Pagpo-post ka ba naman ng ano ka, yung putang-puta? Kasi syempre. Syempre, andun ka na Make the most, andun ka na, make the most out of it. Kasi nagbayad ka na. Oo. Pupunta ka ba ng Euro para lang magwalis? Diba? Diba gusto mo rin namang mag-post sa magagandang lugar, diba? Tayo ba, pag nagta-travel, nagpo-post tayo dun sa ilalim ng hagdan lang? Siyempre sa magandang lugar, diba? Parang sa sarili mo, parang, yung parang, pampasaya mo na rin sa sarili mo So you more of travel, hindi kayong materialistic, like branded bags? Dumaan naman ako sa ganun. Ay, tapos na siya. Hindi naman sa tapos. It last yung parang nung pandemic, marami lang akong realization na parang, naanin mo yun, di ba? So parang ngayon, parang ako nung, alam mo yun, kasi yung mga damit ngayon, bumabalik na, parang na-recycle na. So parang sa akin, bumibili pa rin ako, pero hindi na yung dati na parang, alam mo yun, parang parang, uy, ganda na. Kumbaga ngayon, necessity na siya. Kumbaga parang isipin mo na, kaya pa ba? Kasi ngayon talagang, may discount. Tama. Kasi ngayon, ang kalakalan, simula na nag-pandemic, ang pansin ko sa mga tao is parang, there are more of mga branded things. Talaga, Kasi sabi nila, I don't know kung ano mang saying sa mga branded things. Parang ang mga branded things daw ay para lang sa mga mahirap talaga. It created for a middle class. Not for the richest people. Upper middle class. Yung mga talagang brand like Gucci, Chanel, Louis Vuitton, talaga siyang ginawa siya for the talaga upper middle class. Kasi yung talagang mayayaman, sila, ang tawag sa kanila is silent luxury. Yung you know when you know. Yung hindi siya ayaw nilang nagmumurang brand. Hindi siya pero siya high-end siya, pero hindi siya, wala siyang mga Louis Vuitton, wala siya. Yung mga talagang meron. I see. Kaya pag makikita mo talaga sila Elon Musk, mga gano'n, di ba? Sila Beso, di ba? Mga naka-t-shirt lang sila. Pero brand yun, pero they don't go for the... I see. Tsaka kung kaya mo naman at wala kang natatapakan at hindi mo yan. Hindi ka naman naghihirap sa buhay mo. Go for it. Kung yun ang ikakasaya mo. Ganito kasi nangyari dyan, may statistics kasi dyan, na yung mga matataas na brand, yung brand na yan, nag-boom siya during the pandemic. Totoo yan. Kaya siya na-boom, kaya siya napunta sa market ng mga upper middle class is kasi yung mga upper middle class, they have a little bit of savings, diba? Pero nung nag-pandemic, parang YOLO, you only live once. Might as well splurge. Splurge ulit. So, doon lalong umano yung Gucci, lalong umano yung Louis Vuitton. Nung panahon ng pandemic, doon sa mga upper middle class. Pero ngayon, nagda-die down na ulit sila. Ngayon, ang mga travel na yan. Tsaka yung mga second na, katulad ng Louis V, yung mga second na brand na. So, ganun ang nangyari doon. Ganun naman. Sabi ko nga, like, kanya-kanyang trip sa buhay, kung anong gusto mo go, kung kakasaya mo doon ka. Kasi at the end of the day, yung sarili mo dapat ang iniisip mo, hindi yung iniisip ng ibang tao. Alam mo yun? Meron akong question dito kanina, yung bakit daw wala kang sinasilihang any organization like say Filipino community? Sa tagal mo dito, ba't wala ang daming organization diba, dito? In 30 years, siguro naman meron kang, let's say, sa mga, hindi ko alam kung meron mga taga-Quezon dito talaga na organization. Meron, Quezon yan. Meron tayo? Meron dito Quezon yan. Pero were you nung 90s pa. Nung 90s pa. Pero meron pa rin kasi hindi na rin ako. Lahat naman kasi ako, lahat gusto ko kasi parang hindi ko nililimit yung sarili ko. Gusto ko lahat parang masuportahan. Kasi ayoko yung malimit yung sarili ko na parang ito lang dapat. Pero kasi sa akin as much as possible, parang kasi gusto ko nga na parang lahat tayo like parang magtulungan. Tsaka parang yun basta ayoko lang ng ganon. Hindi ako dahil ayaw ko or anything. It's just lahat parang gusto ko lang lahat suportahan na walang pwedeng sumakit ang loob. Kasi ako parang like halos kasi kilala ko kung sino yun sa mga PBS. Ang tagal na ng PBS. Kung sino man yan, like lahat, gusto ko lahat. Like parang gusto ko lang lahat. Kasi parang yun din yung aim ng Epic, diba, before? Nung nag-attend tayo ng opening ng Epic, ang sabi nila is the Epic Hall or the Epic itself is para sa lahat ng community ng Pilipino. Marami nga doon nag-event
medyo magulo sa akin yun. Kasi parang merong division din within in the community of that. But I don't know, okay? Hindi ko po alam yun. Pero parang, kung yun talaga ang aim mo, to unite all the communities, to unite all the organizations, why I cannot see anything about culture nila, yung ginagawa. Ano ba talaga yung trabaho ng Epic sa mga community ito? Parang, ang naging, ko lang is parang, Epic Hall is for rental. That's what I thought. I don't know what's your same here. I don't know what's your project on inside that Epic, but the aim itself for the Epic is that to unite all the community organization to be in one. Sana magawa yun. Sana magawa yun. Oo, para wala tayong community ng ganito, community ganito, para doon na lang tayo. Pero kasi hindi mo na maalis sa Filipino yan yung magiging tribal, di ba? Kasi tribal naman talaga tayo. Sa totoo lang naman. Totoo naman talaga. Yung Batanggenyo, Bicolano. Okay lang naman, pero ako kahit pumupunta ako sa mga ganyan. Like lahat sinusuportahan. Pero bakit ka nga walang organization? Kung gusto mo siya, bakit hindi ka sumali kung gusto mo? Dahil ba gusto ko lang open ang option or dahil wala naman talaga siyang naitutulong sa iyo personally? Hindi naman sa kasi may tanong ako tala. Okay. So nagpo-produce ka ng mga artists. Does any of this organization help you to produce your shows? Some kasi kilala ko na yung mga tao. Kasi like I've worked with them for such a long time since 90s pa. So parang ganun, kumbaga kahit hindi ako naandun, they can help me or promote me. Kasi nga parang yung napagsamahan na namin, nakakilala na namin, yung nabuo na namin relasyon. Yun yung kaya yun na lang ang pinanghahawakan ko sa mga na parang hindi limit lang ako. So lahat. Like, in other words, okay ka na ng you're working just to be yourself na kasi pag kilos mo talaga no? Pero pag hawak ka ng isang organization parang hirap gumalaw din or parang lang ang hindi mo alam ang feeling ko lang for example ako ay kasali sa organization ng mga Batanggenyo halimbawa magpo-produce ako so Batanggenyo yung lalapitan ko paano yung iba baka Batanggenyo lang naman pala lalapitan mo Batanggenyo lang pala yung ganun mo parang I don't get it yung mga ibang community na parang we have to support each other. We're all Filipino anyways. Yes. Diba? Parang, of course, yun dapat ang goal. Ang hirap lang, parang ako, naintindihan ko, we've been here for like how many, 15 years na rin. We've been in the community for how long na rin sa mga events na ganyan. And parang pag nakikita ko na, for the Batangan community, ganyan, or for the Alecanos community, parang sila lang yung may celebration. Doon meron naman tayo talagang cultural itself. Pero iba din Parang meron ka rin pinipili na, ito, sa taong to, ikaw lang yung magpuproduce ng mga kasi ganito. likas na sa mga Pilipino yun kung saan komportable doon ka So, hindi mo maalis sa Pilipino yun. So, kahit nasabihin na gusto mong sumali sa Batanggenyo, kung hindi ka naman komportable ron, bakit ka makisali? Sikat na Batanggenyo dito. Hindi. Mga kababayan ko lang po yan. Batanggenyo rin po ako. Batangas Laguna, Batya. But anyway, yun lang naman. So, okay. Tsaka may isa akong tanong kay Tal. So, sa mga natulungan mo, may pinagsisihan ka ba at tinulungan mo sila? Wala naman. That's kasi ako basta ako nakatulong kasi hindi kasi ako yung para pag natulungan kita tapos like parang may nagawa ka or hindi or nawala ka. Hindi ako magsisisi kasi sa akin tinulungan kita, it's up to you kung paano mo i-embrace yung tulong na yun Tsaka pag tumulong ako, tulong yan. Hindi kita parang bakit tulungan mo ako kasi tinulungan. No, hindi kasi kailangan manggaling din sa iyo yun. Kung baga kung meron ka talagang parang ugali. Alam mo yun, hindi kasi kung ugali yung parang mansumbat. Tsaka naghahabang ng iso. Kung andyan ka. Kung wala ka. Ganun na rin. Kasi parang the more na umano yung like sa tagal ko sa ginagawa ko, parang kung andyan ka. Tama. Pero kung mag-stay ka, salamat. Kasi nag-stay ka sa amin. Kasi naniniwala ka sa ginagawa namin. Yung ganun. That's good. Ako may tanong din ako pero medyo personal na tungkol sa buhay pag-ibig mo. Sa mama, sa alam naman natin na yung husband mo is not 100% able. Yes. Is differently able, right? His spinal cord injury G2 level. Yung mula here down is paralyzed. Since when yun? Since when yung naging ganun siya? The day yung nag-gave birth ako after 8 hours. Really? 8 hours yun. So nasa hospital pa ako nung kaanak ko lang. Tapos parang, my God. Parang, parang hindi ko siya makontak nun. Parang nakontak ko pala. Sabi ko, nanganak na ako, ganyan. So parang... So nung nanganak ka, wala si Brian? Wala na sa Pilipinas siya. Kasi, I see.
kasi nga, di ba yung ginakwento ko dati, nag-uwi ako ng May, noon, buntis ako, like parang 6, May, June, July, August, September. So parang 5 months ako umuwi. Tapos bumalik ako dito kasi parang ayoko mga anak sa Pilipinas. Sabi ko, dito na lang mga anak. Ang hirap no. So, mga anak ka nun, at nabalitaan mo na your husband-to-be, the father of your kid-to-be, child-to-be, was gunshotted. Oo. Tapos, parang syempre, hindi, parang okay. Like, parang ang nangyari pa nun, hindi ko alam yung kung nasaan siya. Tapos, ang nangyari, tumawag lang siya sa akin na parang sinabi niya na parang, namamanhid na ako, hindi ko na. Sabi ko, ano nangyari? Para tapos yun. Syempre, bagong anak ka, like, parang wala ka pa. Alam mo yung wala ka pa. So, parang alam mo yun, na parang, hindi mo alam sa parang yun. Tapos parang nag-ano lang siya na, parang, I love you, ay, mahal kita, parang ganun lang, mahal ko kay Nicard. Gumano lang siya. Parang nagpapaalam na siya. Umabot siya sa kasi point parang, ano siya nung parang, I believe, 30% to live na lang siya noon. Parang kasi, ilang tama ng baril ba ang inabot ni Brian at the time? 3 lahat? Meron dito, tapos meron sa ganito, tapos sa tagiliran. Talagang gusto talaga siyang... Hindi pa, nagda-drive siya nun eh. Parang drive-by na lang din siya. So parang ano lang siya. Tapos parang umilag lang siya, gumanon siya. Parang may nakinig lang siya, ganun. Pero siya talaga yung punteriya. Hindi lang natin alam yun. So yun. Pero yung ano naman, Okay lang yan. pero yung nga, nung, siyempre, wala naman akong idea sa ganun. Sino ba naman na parang, parang, ano, tas, saka napakalayo mo. Hindi mo alam na ganun yung severity. Parang konting therapy, konting gamot. Kasi, so, natamaan talaga yung mga nerve na importante, no? Taras Kaya niya. parang ganun. Spinal siya talaga. Complete. Wow. Complete. Kasi parang spinal cord. Parang sabi Pero nila. nakakabilib kay Brian how he handled everything eh. So, hanggang ngayon nakita mo masayahin tao siya si pa nga rin Brian. nagda-drive Di eh. ba nga, saludo rin ako kay Brian. grabe. Saludo rin ako. Siya, employed siya, fully employed. Diyos ko. Super hands-on din. 10 years na Ang laking pakinabang ko na dyan sa pinagtatrabahuan niya. Palagi talaga. Bait na tao rin niya si Brian. Kaya Madiskarte din kasi. pinagpapala. Yes. I would just like to ask Crystal kung what was your lowest point in your life? Yung masasabi mo, pinaka-low mo yun. In a point, yes. Pero kasi parang hindi ko, like parang kasi parang inano ko na parang, may anak rin kasi ako, kaya parang iba siya. Yung parang, hindi ako pwedeng maging mahina kasi may anak ako bago. Like parang after 1 month kasi nung umuwi ako, dinala ko yung anak ko doon. Nag-stay kami sa Philippines for 1 year and a half. Sa doon mo palang nakita talaga yung kalagayan niya, yung how bad it is. Parang doon ko palang ganito pala. Nung nakita mo siya, paano mo siya sinabi na ganito pala yung kakarapin ko? Hindi ko pa nga siya alam eh. Kasi syempre, How old were you? I was 25, tapos 24 si Brian. Okay. So parang pero kasi parang inano ko na nung nandun siya, parang sabi ko, nung nakita ko siya, tapos ganun siya, talagang parang, siya, pag groggy pa siya, ganun. Tapos sabi ko na parang, first and last ko lang iiyak sa harap niya. Parang, I have to be strong. Kasi may anak kami. Yeah. May anak din pa rin siyang bata pa ng dalawa. So parang, alam mo siguro ang bigat nun at that time, no? Kasi you were just starting a family sana, no? Tapos hindi ko naman nakalain, kala ko naman, like, 1 year, 2 years, parang hanggang like, parang later on, parang nagsisingin sa'yo na parang, it's permanent na. Pero naman nung so, hopeful ka pa pala. Before, pero hopeful ka pa pala na everything will be normal, no? Kasi wala nga ako knowledge. Parang habang nagtatanong ka sa doktor, parang dun mo lang talaga nare-realize na Naka-clear parang, yung situations kasi niya. parang, sige, therapy, ganun. Kung ano-anong therapy, kung ano-anong ginawa. Pero like, hindi, kung nung nalaman na namin, parang, hindi ko rin naman siya parang inano na parang okay doon na. Kasi nga, syempre, dito na rin naman ako. Na, parang marami akong nakikitang mas badang situation na parang naging okay. So sabi ko sa kanya, parang siya rin parang panghihinaan. Parang sabi ko, pag nakarating ka ng Canada, like, mag-iiba yung pag-iisip mo. Yeah, tama. So parang pagdating nga namin dito, parang like equal opportunity, no? Iba-iba. Lahat ng structure dito, helpful din talaga para sa mga ganyan. Hindi kasi tinuruan siya ng like para how to be independent. Tapos kasi nga he loves cars. So parang yung parang talaga nag-research siya kung paano ulit siya makakapag-drive and everything. So talagang alam mo yun. Naging normal sa kanya. Naging normal. Mahirap kasi parang yung bahay namin before, like hindi naman siya wheelchair accessible. So talaga may hagdanan. So yung mama ko talaga, kami dalawa talaga inaano talaga namin. So parang alam mo yun. Pero like later on, naging maayos naman. May mga help na kami nakuha sa government. So when was the last time? I mean, when is the time that you accepted that that's your reality of life? Na married? Hindi naman natagalan. Hindi natagalan. Kasi parang sa akin, kasi na parang,
hindi ayoko mag-dwell sa ganun lang na parang alam mo yun na parang hindi Tsaka lang strong person ka rin naman hindi lang parang ito yung parang imbis na parang kung pareho kami mahina parang yung anak Tama. ko. Oo. Kasi lagi ko iniisip yung anak ko. Yun talaga yung pinangahawakan mo yun, no? Yung anak mo, no? Talagang kailangan yung sa paligid niya maging normal pa rin. Despite of your situation. Tsaka yung anak ko na sobrang naiintindihan niya. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataon na maibalik yung time na medyo bata-bata ka, may gusto ka bang baguhin in terms of family and... Wala siguro kasi hindi naman ako magiging malakas ang ganito kung hindi ko napagdaan. Good answer. I love that. Kaya nga siya yung first guest natin, di ba? There's more into her, if you deep digger kay Crystal. I was just thinking kung ano yung mga everyday life nila eh. I mean, I'm not going to details, pero tayo nga, parang ang hirap na sa ating gumising minsan, no? Dalawa pa paa mo. Oo, minsan may gout din ako. Diba? Kaya nga, yun nga, di ba? He's very independent. May mga pagkakataon na talaga, minsan sasamahan ko. Pag may mga hospital, na kailangan talaga ako. Pero lahat ng appointment niya siya mismo na rin naman. Pero pag may mga aksidente lang na talaga, kailangan. Minsan tatawag sa trabaho. Which is yung boss ko talagang sobrang understandable. Kasi the first time pa lang sinasabi ko na may ganun. So, isa pa sundot na tanong, lights on or lights off? Saan tayo papunta dito? Boya Bunday, ikaw ba yan? Boya Bundat. Alam ko si Christopher Min. Parang ako lang yun. Ay, di ba? May ano yun ngayon? Oo nga pala, may ano. Oo nga pala. Oo, magkaway yun. Lights on, lights off. Sagutin na magad. Bakit ba ga? Gusto ko malaman eh. Ay, ikaw. Lights off. Gusto kong habulang gahapon. Ano ka ba pag naliligo, syempre? Hindi, Tal, what is your biggest fear? Oo. Siguro, fear ko yung sa anak ko talaga eh. Lahat naman ng nanay yan. Anong tungkol sa anak? Like, what are your fears para sa anak mo? Siguro pag bigla ako nawala tapos hindi pa siya ready sa buhay. Yung ganon. Yan yung mga fear talaga ng mga nanay talaga yan. Sila mauna sa anak nila. Nag-iisa pa yan nasa inyo ni Brian. Totoo yan. How old is your son? Nung nabaril namatay si Brian. lagi ko nasasabi yun, alam niya yan. Hindi kasi kami, sobrang kasi kami ni Brian, pag nakikita talaga kami ni iba na parang kami, friend kami, parang alam mo, pero kasi kami pagdating sa bahay, like iba na, pagdating sa labas, iba na, like parang hindi kompletong araw pag hindi kami nagtatalo or Oo naman. Ganun lang talaga I think normal yun. Actually, yes. Healthy yung ganun. Kasi di ba parang, you only live once nga, yun nga, di ba? Parang ganun. So, yun. Yeah, totoo naman so, yan. yung biggest fear mo talaga is yung parang hindi mo maihanda yung anak mo for the future. Yes, Pero I believe naman lahat ng bata dito may future, masipag ka lang din. Oo naman. Oo. Yeah, kaya yun lang naman talaga yung inaano ko, yung sa pagdating sa anak ko, na talagang yun lang talaga yung sinisecure na maging okay So in 5 years, saan na si Tal? 5 years siguro nagro-road trip na kami, may RV na kami. Yun ang gusto namin. Hindi kasi yun ang gusto namin ni Brian. Oo, ang sarap nun, no? Kasi habang pwede pa siyang mag-drive at saka like, parang gusto namin mag-North America na parang mag-RV lang. That will be nice. Kasi tapos na yung anak ko nun sa college. Lahat naman Kasi parang kami gusto namin talagang ganun na parang sa RV na lang kami ganun. Travel lang. Hindi parang talaga, yun talaga kasi mahilig kami nag-long drive nga lang kami nitong nagpunta kami ng US kasi yung kapatid ni Brian, di ba? Nagda-drive talaga kami 34 hours yun one way ganun. That's good naman kung gano'n may plano. So, kung meron kang biggest fear, ano naman yung masasabi mo na greatest achievement mo? Sa 30 years mo dito sa Canada, ano yung na-achieve mo na sa tingin mo? Na proud ka doon. Yung ika-proud mo? Big or small? Yeah. Siguro yung pagiging nanay. Yun, kasi parang like ako sa palagay ko naman na bibigay ko yun or nabibigay yung pangangailangan na anak ko. Yun sa akin kasi yun yung yung na parang mabigay mo yung mapag-aral mo ng maayos, yung parang alam mo it's not about yung material things sa anak ko ang nabibigay kasi hindi naman materialistic yung parang hindi nga wala nga lang brand yun Oo nga, napansin ko nga hindi siya masyado. Hindi, bigyan mo ng Adidas, hindi niya alam yung kung anong pagkakaiba ng Adidas at Nike. Hindi talaga. Which is good, no? Which is good kasi, yun. Yun lang, pero talagang pag talaga, like, yun lang hiling ko sa kanya na parang makatapos lang siya. Sino nga yung yung na-poster nyo na namatay?
Yun yung isa namin sa mga naampon namin, panganay, si Poster, Jared. tapos segue to adoption na siya. Yes. Tatlo sila, yung si Jared, si Leah, tsaka si Jace. Yung dalawa. Yung lalaki siya. Pero kasi nung 16 pa lang siya, umalis siya. Tapos bumalik siya. He's trying to get his life back together. Tapos ganyan-ganyan. Tapos one time na lang nakita ni mama at ni Leah. Nasa room. Pero wala namang foul play or walang he just took his own life. Hindi. Hindi. Natutulog lang siya eh. I see. Natutulog lang siya. Hindi siya yung parang kala mo wala. Yeah. Kasi syempre imbestigahan niya, di ba? Yeah, oo. So wala silang nakita So it's like a... Kasi siya eh. Kumbaga sudden death. Oo, kasi nagpaalam pa siya, like, pa siya kay mama, like, tutulog na siya. Kasi nagtatrabaho siya silent air. Oo nga. Alam mo yan, di ba? Oo, doon siya nagtatrabaho. Like, parang siya. So, ganun. Sobra. Kasi parang kababalik lang niya ulit sa amin. Biglang ganun. Yeah. Talaga na-shock, no? Pero siguro kasi, everybody naman, everything has a reason naman, tsaka everything has a purpose. Siguro nga, bago siya kinuha ulit ni Lord, binalik muna sa inyo. Tsaka hindi may purpose talaga lahat. Tsaka yung bago siya like talagang iba yung aura niya. Sobrang saya niya, na parang nagpapa-thank you siya, ganun-ganun sa amin. Anong name niya? Jared. How do you describe him? Tahimik. Nung bata siya, syempre, like, naging siya. Are you close to him? Oo naman, lahat naman kasi sila naalagaan ko eh. Lahat naman sila. Kasi ako yung kasama ni mama sa bahay. Ayoko nga pala. Di ba? Yung sa restaurant, lagi sila doon. Like, school, kasi same school sila ng anak ko. So, talaga ako yung nag-ano sa kanila. Pero nung bago siya mamala talaga, meron kaming parang deep conversation niya eh. Kaya nung birthday ko, di ba, nagsalit, siya ng letter. Siya yun. Siya nga yun. Yun may letter siya na buti nga nakita ko yung letter na yun, nasa akin yun. So, merong, it meant the brokenness somehow through that letter. Yeah. Grabe, ang ganda naman. Ang ganda na yung bago siya, sobra. Alam mo ako, not for anything, dyan ako, if there's something that I'm thankful for, hindi yung, kasi sabi na, every gising is a blessing. For me, it's also everyday. Pero ako, sa akin, palagi kong sinasabi na, kasi layo ng work ko sa trabaho ko, so, took me 30 minutes na, tuwing na kakauwi ako sa bahay, yun ang thankful ako na, nakabalik ako. Tapos, ako, katulad din nung going back to yung sa nangyari sa inyo nung poster brother mo, ako yung pag hindi kami pagkakaintindihan ng mga kapatid ko, lagi ko, at the end of the night, pagka-uwi ko, lagi kong nagsasorry ako, naayos ko, kasi ayoko dumating sa point in hindi time. Hindi na kayo mag-usap-usap? Hindi, na mawala ako, something happen, tapos, hindi kami okay. Burden nila yun habang buhay sila. So at least kayo, nangyari na naging okay kayo, nung nawala. So yun kasi yung fear ko na kaya ako, kahit kagano ako galit sa mga kapatid ko, at the end of the night, I make sure na na-text ko sila. Everything's fine. Sure, kasi, kung may mangyari sa akin, hindi na nila mapapatawad yung sarili nila. Sila yung maiiwan sa istorya. Kaya yun. Inano ko lang kasi nga, yung ang ganda pala nung parang naramdaman ko yung tama pala yung ginagawa ko after all this. Kaya tayo, di ba? Hanggat may time, love lang, di ba? Parang ang hirap naman ng lagi kang may hate sa puso mo. Lalo na sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, o sa nanay mo, di ba? Don't finish the day na hindi kayo nakapag-usap or hindi ka nakapag-apology. Kahit na may kasalanan. Kasi, pag may nangyari, may kawawang maiiwan Oo, totoo yan. Sila magdadala talaga. Tama. Ito na lang, tanong ko na lang, where do you go to inspire or recharge? Pag stress na stress ka na, anong ginagawa mo? Ginagawa ko, gusto kong mapag-isa. Sa hindi ka nag-break na turon or nagluluto naman Or kaya pag halimbawa sobrang stress ko, pag tulog na lahat, naglilinis ako. Ay, parang ako. Si Jonathan yan. Ganun ako. Parang yung pala outlet mo. Sobra, pati wall namin, minamap. Ganun ako pag ganun talaga ako. Kasi, para palang addict to. hindi, sabi ko sa'yo, every night talaga nagbabacuum, nag-ano talaga ako. Kaya pag may bisita kami doon, bago sila matulog, babacuum na ako kasi mag-mop na ako. Hindi totoo. Ang linis mo rin pala hindi, sa bahay. kahit yung sobrang, halimbawa, minsan kasi trabaho ako 8 to 4. Tapos minsan meron akong, may American Eagle ako ng 6 to 12. Tapos minsan magluluto pa ako ng mani. Tapos pagkatapos, kasi ayoko yung amoy. So, magmamapa ako. Tapos yung lahat ng wall namin, ganun-ganun mo. Para wala yung amoy. Para ako din pala yung kahit minus 40 yan, binubuksan ko. Ang dami nating hindi alam mo. I know. Hindi, sino sobra. Sabi ko sa'yo, like, grabe.
Hindi yung parang kasi gusto ko pagising ko malinis yung bahay. Parang Totoo. Tama naman. Oo, tama so let's naman. go to Tal. Itong hobby mo na ito, na itong touch-ups by Tal. Yes, saan nagsimula I heard ito? na ang paraiso mo ay ang tawag dito, saan kayo bumili nun? sa Sephora, di ba? Alam mo yan. Yun daw ang paraiso ni Tal. Pag nandun daw siya, talagang mundo niya Mundo yun. niya. Oo, basta like siya, parang, alam mo, parang nga to parang hindi ko naman siya plinano kasi gusto ko talaga maging hairdresser. So tas nung pag birthday, hindi man ako nagme-makeup, ang dami nagre-regalo sa akin. Sabi ko nga makapag-aral nga, para lang pang sarili. Sarili lang, Tapos parang, wala, gusto mo parang na? nag-ano lang ako. na rin, oo. Tapos alam mo, di ba sa FB, pag may naghahanap makeup artist, yung mga kaibigan mo, Lahat kami. di ba? So napasubo na ako doon. So parang, sabi ko, mahal pala mag-start ng ganito. Para kami, sabi niya, sino po maghihilot? Puta, sabi niya, Bel Sunar. Oo, di ba gano'n? Besonar, bumubuhay ng patay. Sino nagka-clowns? Oo, de mangune. Ayan. Uy, seryoso ha? Minsan, si Brian, sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, matulog ka na. Sabi niya, ano pa yung mga nagtatanong sa'yo? Nagtatanong about immigration. Tapos sasabihin pa, ate, magkano po yung pedicure? Sabi ko, pag-aaralan ko pa. Masahe. Ang dami nagtatanong sa akin. Kala nila ko, sabi ko, Diyos ko, pati pedicure talaga. Pagmasahe si Mariel. Oo nga. Ngayon meron ako tinatag, di ba? Pero parang maraming nag-aano sa akin. Kala nila ginagawa ko lahat. Kasi siguro, yung pag mga nag-refer or pag nagpo-post ako ng anything. So, nakakatuwa naman. Nakakatuwa. Kasi alam mo yun na parang pag may nangangailangan, parang ako agad yung parang, uy, si Tal. Si Tal lang, alam mo yun. Oo, totoo naman. Kasi matunog din yung pangalan mo sa lahat ng community. Siguro kasi naging active lang din ako. Like, I do volunteers before, parang ganyan. Hindi lang yun. Mahilig ka rin kasi talagang tumulong Tumulong, Pero meron siyang mga foundation na tinutulungan din eh. I mean, you have... Wala akong parang you don't have foundation, basic, pero maybe... yung parang yung our own lang, like okay. sa grupo namin or minsan sa sarili ko kasi parang parang syempre alam ko yung paano maging wala. Yung may nabanggit ka nun na mayroon kayo samahan na parang tinulungan na. Nung pandemic yung mga essential nagpapakain kami pero namimigay. Yung Masanso naman yung that time. Yes, oo. Which is yun ginawa namin kahit sa Pilipinas. Napakagaling naman. Like yung pag halimbawa umuwi kami, nagkakaroon kami ng parang mga feeding. Dati nung medyo bata-bata pa kami, mga 50 kids lang hanggang minsan yung mga pamilya namin nagka 200 bata na gano'n. Parang nagbibigay kami ng mga parang just something lang na to give grabe, di ba? Ang lalim ni Crystal. Madami kaming gustong tanong pero alam mo, hindi yata talaga sapat yung conversation na ito. Pero Tal, what are the lessons you learned within the 30 years of your life here sa Canada as immigrant, as Crystal ngayon? Ano yung may advice mo sa kanila na yung talagang natatak din sa puso mo, sa isip mo? Sa akin siguro, yung sa pagiging maging ka lang yung parang, maging totoo ka lang. Tama. Maging tao ka lang sa mga tao. Like parang, alam mo yun na wag mong piliin kung sino yung kailangan mong tulungan o na parang wag mong piliin kung sino yung kailangan mong makasama. Like maging open ka lang. Alam mo yun kasi kung ano yung ipinapakita mo kasi sa tao, yun din ang ibibigay sa iyo ng tao. Totoo yan, totoo. 100% sa akin kasi parang kahit naman siguro sa lahat hindi lang dito na parang sa akin kasi na parang sa akin minsan parang sobrang haba ng pasensya ko, parang minsan kaya lagi ako nasasabi na kaya lagi kang nasasaktan ng ibang tao, sinasamantala. Lagi ako pinagsasabihan kasi. Tama. Pero kasi sa akin, minsan parang, diyaan na lang natin sila kasi nila yan Sila Matatapos yun din naman Alam mo yun yan. kasi, pakitaan na lang natin sila na maganda kasi para sila yung mahiya sa sarili nila. Alam mo yun, malaman nila na mali sila. Oo, tama. Kill with kindness nga. Kasi kung papatulan mo, ganun ka din. Tama. Diba? Tama. Oh, wow. Once again, palapakan po natin. Crystal, pero hindi dyan Dunay. nagtatapos, no? Kaya inspiration siya. Makiabot lang, Mariel, paabot lang nung Alin ba? Ayan, yung Valentine's gift. Kasi, alam mo naman wala pa kami pantiya. Pero, ano naman? Wala kami pambayad sa'yo. Open it sa'yo. So, you open it. You can open it. Ayan. Salamat. Kayo naman, nagpapalo po kayo. Konting appreciation lang. Ayan, konting appreciation lang from us. Alam mo, yan ang kauna-unahan naming award sa aming podcast. And it's been an honor. Yes. And honor din kami at na pinaunlakan mo ang Siyempre aming... naman para sa inyo, alam mo naman yan. Hindi na kayo nagkaluwang isip. Yes!
Basahin natin. Pakita naman natin sa ating mga madlang sige. mga ka-job. Ayan. Alright guys, Crystal Gutlay, an appreciation to your exemplary contribution to the Filipino community in Alberta, Canada. What? February 24, job well done! Yay! Thank you so much! Love it! Guys, tingnan niyo naman, Ayan, hindi lang natin sila gina-guess, ina-acknowledge din of course. As inspiration dito sa mga Filipino community here in Canada, Alberta. Yes. That's why we call it job well done. Kasi kahit sino job ka. Well done. Job well done. Thank you so much. Yeah, proud of you, Nay. Salamat naman na marami. Alam mo, sa totoo na lang, like, parang na-interview na naman ako pero hindi yung lagi. It's about like production lang. Pero yung parang makilala getting ako. to know Like you, parang level. like parang salamat kasi kayo lang yung nag-imbita sa akin. Iba ka kasi. Yes, iba ka. Deserve mo kasi. Yes. Kaya nga yung award, diba? Kaunahan pa. Diba? Salamat. Ayan, so to wrap up this podcast natin, Belle, what is your realization in this interview? Ngayon ko nalaman na naglilinis sa hating gabi si Tal. So, aside from that, very proud kay Tal and napaka-inspirational yung mga sinabi niya na pag binato ka ng ng bato, batuin mo ng tinapay. Yun lang yun. Kill with will with kindness, di ba? Tama. Oo. Yes. Ako naman, ang nakita ko dito is that never give up. Never give up sa situation. And the situation might be deep, the situation might be hard. Yeah. Pero kung kaya mong alam mong lalabang ka, katulad na ginawa ni Crystal, in every situation and every struggles, lumaban lang siya. So ngayon parang cool na lang siya. Yes, so yun ang tsaka natutunan ko. Kung meron kang pamilyang sumusuporta, Tama. tsaka kaibigan, alam mo yun na parang mas nakakagaan. Yes, hindi mahirap. Kumbaga, like, kaya mo nga pero mas kakayanin mo pag may mga support system kaya. Oo, at saka yung grabe yung yung opening ng mind ko sa kanya na grabe pala yung pinagdaanan talaga. Totoo naman. Hindi lang pala kasi scratch pa lang natin yung surface, konti pa lang pero ang dami pa pala. Malalim pala si Tal. Yes. Hindi lang nomo. Hindi kasi syempre, 'di ba? Like parang yun ang side yun na lang pakita natin sa kanila. Di ba? Siyempre, masaya rin. Masarap kasi maging masaya. Totoo. Sa totohanan lang. Ikaw, Jonathan, what can you say? Ako, ang realization ka lang dito is choose whoever. Wala kang pipiliin. Totoo. Kasi pag namili ka, doon nagkakaroon ng division. Yes. At pag namili ka, doon nagkakaroon ng distribution lang. Yes. Hindi ka sentro doon sa pangkalahatan. Very limited. So what I learned a lot is, parang sabi nga ni Crystal kanina, hindi ako tumitingin sa tao. Lahat gusto ko sila. Tuloy, ang dami natin tanong about sa community. Hindi yun. Lahat gusto ko sila. It's just that, kailangan mo rin sometimes piliin yung sarili mo. Kasi you know better yourself than others, right? So I think yun. Yung strong point mo doon is parang, pag kilala mo ang sarili mo, you can go along just yourself. Yes. So you are a very strong, independent woman. Right? Yeah. So yun ang aking realization this Yes. podcast. Oo nga. Ang saya. Ang saya ng conversation. Parang kulang pa yung oras. Oo, very proud. Kaya lang antok ng ating tech. Joke lang. Chris and Chris. Hindi naman, lagi namang meron. Hindi naman nag-pay. Alam mo yung mga nandito tao talaga. Yes, di ba? Mga wala pa po kaming bayad. Pero sa mga gustong sa amin dito, mag-sponsors, meron po kaming dyan, para write paper for that one. Pag-uusapan po magkakaroon po tayo ng proper Yes. venue for sponsorship. Exactly. Pero not yes. this time muna. Yes, Kasi baka sabihin nyo, bias kami sa ibang businesses. Yes. Hindi po muna kami tatanggap. Pero pag magbibigay po kayo. Ayun. Wala namang problema doon. So once again, we would just like to thank yung mga nag-sponsor muna sa first episode natin. Ang Sarap-Sarap Catering Restaurant, CX Photo Video, si Chris and Sia. Thank you so much. Thank you, guys. Sobrang ganda ng registration natin. Very good. Well done. Yes, it's all about Prince by Glay and Richie. Yes, thank you, 24 Glay. photography by this Gino lights, and Gino and Angel. Yes, thank you. Northeast Beats by our halamans there. Yes. Chris Diba on tech. Yes. Si Mariel Moreno, suporta. Oh, di ba? Zenzo Massage, guys, sa Millwoods Town Center. Zenzo. Babati, rin ako. Sige lang, go ahead. Yung ating mga laging nakasuporta lang Oo sa... naman. Go ahead. Go lang. Okay, Mabuhay Motors, Mitch Santiago, Marco Sea, and si Deanang Incronize,
Mariel and Cherry Senzone, Chef Ken, The Venue, John Morales, ang Papay, sa Ate Tin and Kuya Edmond Kingsoy, Udong Nulo, Shanas ng Cookies by George Airport, Tita Lydia Palabok, Jongs ng WFG, Kuya Raji and Ate Sheila, Chow Kenny, Jo Marie ng Bardigera, Labelo, Skinlure, Facial by France, si Ate Mel, Kuya Carl, and Kuya Efren, Kuya Jerome ng Balloons Are Us, Filipino Drives ng Des, Richard, and si Mike Lampad, Joan Go ng Desjardins, Ate May Casinara, YG Pizza, Kuya Homer, tsaka sa mga friends ang ulit, ang mga aming mga reseller, Filipino Journal, photographers, Reclaim, Abos Photography, kung kailangan nyo ng boudoir, ako po yung nagme-makeup doon minsan. Kaya po, G. Siyempre po, ang aking partner na si YY Entertainment, Ate Joven and Kuya Andrew, and then si Tomas, and Box to Box Pop. Yes. Roxy. Supportahan natin yan. Yes. Ang aking pang anak at ang aking mga kapatid, ang aking asawa. Batiin ko daw siya. Asawa daw niya ako. So once again, thank you, Mariel. Thank you. You say it for Thank you. Mariel Moreno of Zenzone. Yes, thank you so much. Siyempre, thank you sa inyo for inviting me. Nakakataba ng puso dahil ako naging napili niyo. Yes, of course. It's our pleasure. Yes, thank you so much. Yes, maraming So salamat. once again, palakpakan po natin. Tao Good Yay! Yes. Thank you. Once again, I'm Jonathan, and see you on our next episode. It would be ano yung next natin? Yung tungkol sa mga balikbayan boxes. So, may special guest kami ha. Expert yung guest namin ha. Yes. Yes. Kilala ko yan. Kilala ko to. Super expert yan. Ako, mabait siya. Super bait, yeah. So once again, yun po yung aming next topic sa susunod. May guest din po kami dito. It's about your balikbayan box. Ano ba talaga yung nangyayari doon? Ngayon, Kasi yes. it's a big issue sa Pilipinas. Yes. Binibili lang siya ng 5,000 pesos. Yes. Yung pinaghirapan At natin may guest boxes. po kami talaga na hindi pa nakakarating yung box niya. 7 months. 7 to 8 7 months. months na. Yung mga kasama niya 1 year na. Oh my gosh, yeah. We Kawawa cannot naman. tackle that. Pinaghirapan nila yun. Yeah. Ang hirap kaya mo Ito pang abangan nila. Ano pa? Expose natin kung kanino sila nagpadala. Ayan. Anong freight yan? Anong shipping department yan? Expose ito. Oy, grabe siya. Anong shipping yan? Ako. Ay, ano ba yan? Pangalanan na yan. Okay, so guys, Belle? once again, my name is Belle. My name is Mamu. and we are the Job Well Done! Yay! Shoutout sa pinsan ko, Jay! Shoutout sa aking mga kapatid, sa Ay, sa mga Piliches. taga-Butukan. Thank you. Pamilya sa akin Daddy ko. dyan. Bye-bye. Ella, EJ, Thank you. Love you Shoutout sa guys. pinsan ko sa Sophia, Dubai. Eli, Hello. Grayson, love you. Love you. Thank you. Bye.